بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ito ay alif, waw, mim, ha, 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 jim, kha, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين عين غين فاء قاف كاف لام باء نون تاء ثاء ياء. لام alif, hamzah. Ito ay ang alif at saka hamzah na ito ay pareho lang sila. Lagi nga magkasama ito kapag sa Quran na ganyan yan ganyan, o di kaya ay ganyan. Pero minsan kapag nahiwalay rin ang hamzah, basta ang alif ay ganyan, ang bawil ay a, kapag ganyan ay u, kapag ganyan ay i, ganyan din ang hamzah. A, i, u. Kaya pareho lang yan ha. Itong letra lang ang hamzah na huwag mong gamitin sa kanyang pangalan. Itong waw, exactly siya ang W. Ha? Ang mim, exactly siya ang letter M. Ang ha na ito, dalawa, ito ay letter H, pero ito ang exactly na letter H. Sa pagbibigas lang nagkaiba, ito ay ha. Ito naman ay kha. Yan ang pinagkaiba ng ha at saka kha. Ito naman ay jim. Dito na rin ang letter G. Ito ang letter G na halimbawa jar, jag, ganun. Dito sa jim na ito. Itong jim at saka ito, medyo magkapareho na rin sila. Pasok na rin dito ang letrang G na yan. G na ganyan o G na ganyan. Depende na lang sa pagbigas. Sa pagbibigas lang na iiba. Itong zay at saka jim. Itong dal, exactly siya ang letter D. Ang dal na ito at saka kha ay wala yang equivalent sa English. Wala. Agang maniwala din sa translation na ginawa nilang KH, yan ay ka pa rin kung basahin. Nasa center ng ngipin ang iyong dila kapag bigasin mo ng zal. Yan. Zal. Kaya walang equivalent ito, walang translation ito sa English.
malayo sa katotohanan ang makikita natin na translation ng ito. Ra, exactly siya ang letter R. Ang lam alif at saka lam na ito ay pareho lang yan. Yan ang letter L. Kaya lang, medyo patagalin mo ng konti dito sa la, kasi may alif. Combination lang kasi ito eh. Kung tutusin, hindi rin ito kasali. Pero isinali ko kasi makikita rin natin sa Quran para hindi na ako magpaliwanag pagdating sa Quran. Ang sin at saka shin at saka sod ay pasok na rin dito ang letter S dito sa tatlo. Kaya lang, ito rin ang exactly na letter S. Sa pagbibigas lang na iba. Ito ay sin, shin. Ito ay sod. Nasa center ng sa at saka su. Kailangan so, sod. Yan. Kaya letter S pa rin ito kung magtiyagaan natin. Ito lang ang exact na letter S. Ito naman ay ang bod. Bod na ito ay wala rin itong equivalent sa English. Pero pwede na rin mapunta sa letter D. Bod at saka dal ay pwede na rin magiging letter D ang equivalent sa English. Kaya lang, ito talaga yung exactly na letter D, itong dal. Ang ain at saka hamza at saka alif na ito, ay pareho lang naman ito. Ang ain at saka alif ay medyo pareho rin. Letter E din, dito mo rin makuha ang letter E, o di kaya ay E, o E. E talaga, kung sa Arabic kasi ang pronunciation, walang E. Kailangan E talaga. Pero dito mo rin makuha. Ang ain at saka alif ay sa pagbibigas lang na iiba. Pero dito mo rin makuha ang A, I, or O. U, ganun. Ghain, ito yung magkakatunog ng ga, gu, or gi. Kaya lang, gha, ri, or ang pronunciation kasi ay ga or gi. Pero kung hindi naman salita ng Arabic, pwede ga mo na lang diretso para hindi ka na mahirapan. Itong za ay wala rin itong equivalent sa English. Wala rin equivalent. Pero malapit din dito. Yan. Ang po at saka ta ay letter T. Dito mo rin makuha ang letter T. Kaya lang ito ang exactly na letter T. Sa pagbibigas lang na iiba, nga ito ay ta, ito ay po. Ang ba, letter B, exactly siya ang letter B. Nun, exactly siya ang letter N. Fa, ang itong fa na ito at saka zal, kha, ay wala rin itong equivalent sa English. Hindi ito sa, hindi naman ta. Nasa center ng dila, nasa center ng ngipin ang iyong dila kapag binigas mo ito ng fa. Kaya pansinin mo. Ya, exactly siya ang letter Y. Yan. Lam, exactly siya ang letter L. Kaya yan na. Kailangan mong i-memorize at i-recognize ito. Ulitin ko ha. Alif, waw, mim, ha, jim, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف قاف kaf. Nakalimutan ko pala. Ito ay itong kaf, exactly siya ang letter K. Pero magkapareho din sila ng kaf na ito sa pagbibigas lang na iba, pero ginawa nilang letter Q ito. Itong kaf. Pero K man o Q ay dito rin pwede. Pero ito talagang letter K. Itong kaf na ito ay kaf. Yan ang pinagkaiba. Kaf, kaf. Lam, ba, nun, ta, sa, ya. Sinadya ko yan, hindi ipakita sa iyo yung pagkakasunod-sunod niya na alif, ba, ta, sa, jim. Kasi maraming nag-memorize ng ganyan. Ang memorize lang niya ay yung pagkakasunod-sunod niya. Paano kung i-disarrange ko kagaya nito? Kaya kailangan talaga ito hindi lang i-memorize. Hindi lang i-memorize kung di kilalanin mo talaga. Kilalanin ng iyong bulayat ang mga shape niya na itong ganito ay ha. Pwede mo yung makita na ganyan. Ang ha na yan, pwedeng ganyan. Depende sa pagkakasulat. Yan, ganyan. Paiba-iba ng shape ito kapag makita mo kapag sa Quran. Kaya kailangan i-memorize. I-memorize
Panuorin mo ito ng paulit-ulit hanggang sa ma-memorize at ma-recognize ng iyong bulayat ang mga letra na ito. And take note, iwasan mong makakita ang iyong bulayat ng mga letra ng Arabic na nakatranslate sa English letra para hindi ka maliligaw dahil hihilain ka talaga ng English letra na yan. Tuwing nakakalimutan mo kung ano ang pangalan nito, tingnan mo rin sa English, ang makikita mo talaga sa English ay ganyan. Kaya pagdating mo sa min syarril waswasil khannas, sabihin mo pa rin na min syarril waswasil khannas kasi ito ang nakita mo. Kaya yan ang dahilan kaya lagi kong ina-advise na iwasan ninyong makita kayo ng English translation dahil malayo sa katotohanan. Tuwing pagdating mo dito sa makikita mo rin dun sa English ay ganyan. Kaya basahin mo pa rin na ta. Pagdating mo sa ganyan, pagdating mo sa itong ganito, ito ay summa, makita mo yung English niya na ganyan, sabihin mo pa rin na tumma, kasi ganito ang nakita mo. Ganyan. Kapag sa English, ay ganyan pa rin ang makita mo, tumma. Pero ito ay summa. Kaya ulitin ko, i-memorize mo ito at i-recognize. Panuurin mo ng paulit-ulit hanggang sa hindi mo mga malaya ay memorize mo na at kilala mo na